Magandang umaga po sa bawat isa. Muli po ay masaya po akong makita kayo at sana masaya rin kayong makita ako. Muli nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat naririnig ko po ang inyong mga panalangin patungkol sa aking safety doon sa lugar ng Saudi. Salamat po sa inyong mga panalangin at syempre salamat din po sa panalangin niyo sa ating nalalabit na Reformed Baptist Family Camp. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nagbigay siya sa atin ng mga leaders at mga committed members na kung saan ay binubuo yung ating plano at ating execution sa darating na family camp. Patuloy po natin ipanalangin ang ating preparation sa nalalapit na camp. Ayun po at nakakalungkot man dahil magpapaalam na rin po ako. Alis na rin po ako bukas. Hiling ko lang po ulit ang inyong mga panalangin mga kapatid sa aking safety. Salamat po. So ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay makikita sa Mateo, Kabanata 5, talatang 7. So kung kayo po ay mga Bible, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 5, verse 7. Pero babasahin na po natin ang mula talatang 1 hanggang 12. Matthew chapter 5, verse 1 to 12. Sabi dito, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Verse 12, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ito po ang salita ng Diyos. Muli po basahin natin ang talatang 7 na magiging basihan ng ating pangaral. Matthew chapter 5 verse 7. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Pwede rin po natin itong gamiting memory verse. Mahilig ba kayo mag-memorize ng mga verses? Napakadali nito. Isang talata lang at napakasimple. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. O sa Tagalog siguro, pwede natin sabihin na mahabagin, mapagpatawad, maawain, mapagpasensya. At sa panahon natin ngayon, mula pa sa panahon, noong una pa ay kinakailangan natin ang bagay na ito. Mapagpatawad, mahabagin, maawain, mapagpasensya. Lalo na sa panahon natin na ang mga tao ay mainitin ang ulo. May sasakyan po ba dito mga kapatid? Marami ba? Baka gusto niyang mamaril Walang pasensya. Di ba? Ang hirap Pero sabi ni Jesucristo, sabi ng ating Panginoon, kinakailangan natin i-consider ang bagay na ito. Ang mahabagin, mapagpatawad. Ang blessed po, o mapapalad, ay na-mention din sa Old Testament, particularly sa Psalm 1, sa awit 1, di ba? Mapapalad ang mga taong hindi umuupo, tumatayo, lumalakad sa mga makasalanan, masasama. Ngunit nagbubulay-bulay ng kanyang salita, araw at gabi. Ito po yung ginamit, yung salitang mapapalad. At dito po, sa ating binasa, ito po ay part ng Sermon on the Mount o yung pangangaral sa bundok ng ating Panginoong Jesucristo. Napakahaba nitong sermon ng pangaral ng ating Panginoon. Umabot mula chapter 5 hanggang
chapter 7. At kung kayo ay may time, maganda, balikan natin, basahin natin ito. So sa English, kung mapapansin nyo, nakalagay, the Beatitudes. Kung titignan nyo po. Ay, pasensya na po pala, mga kapatid, hindi na po ako naglagay ng PowerPoint presentation sapagkat isang talata nga lang po ito. So, buksan nyo na lang po ang inyong mga Bible at sundan ako. Ayun. So, the Beatitudes. Yung salita pong Beatitudes ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin, o salitang Latin na Beatus, na ang ibig sabihin ay happy. Blessed, happy. Masaya po ba tayo sa umagang ito? So yung pag-uusapan po natin ay patungkol sa kasiyahan. So marami po ako nakikita malulungkot ngayon sa ating bulwagang. Pag-uusapan po natin ay masaya. Parang pag-uusapan natin ay yung, alam niyo, 13th month pay, yung mga benefits makukuha nyo, di ba? Pension. Ganon, masaya. Masaya yung pwede nating makuha sa salita ng Diyos. Nakakalungkot dahil marami sa mga Christian ngayon ay malulungkot, mabibigat ang kalooban. Pero tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging masaya. Diba? Kasi minsan ang thinking natin, niisip natin pag naging Christian ka, malungkot, maraming persecutions, maraming tribulations, maraming hardship, maraming gutom, may imprisonment, and even death. Kasi nandun na tayo kay Kristo eh. Meron na tayong allegiance kay Christ. But in opposite, ang Biblia ay tinuturuan tayo sa kabila ng mga challenges na hinaharap natin kung paano maging masaya. Interesado po ba kayo na maging masaya? Siyempre, gusto natin maging masaya. Kaya ang mensahe na gusto kong dalhin ngayong umaga mga kapatid, eto, ang pagiging mahabagin, pagiging masaya, ay nakaugat sa biyaya ng Diyos na matatagpuan lamang kay Hesukristo. Being merciful is rooted in the grace of God that we can only find only through Jesus Christ. At dalawang bagay lang po, simpleng bagay, ang gusto kong dalhin sa atin. Yung una, yung dahilan ng pagiging mahabagin. The reason to be merciful. At yung ikalawa, yung reward, yung gantimpala ng pagiging mahabagin. The reward of being merciful. Yung una po, yung reason, yung dahilan. Sabi dito, sa verse 7, blessed are the merciful. Or happy are the merciful. Pero ang tanong, ano bang reference talaga ng kaligayahan, ng katuwaan? Iba-iba, marahil. Sa estado o edad nyo ngayon. For example, bilang isang tatay, bilang isang magulang, ako, masaya ako na nakakapag-provide sa aking family. Di ba? O yung mga nanay, di ba masaya kayo kapag yung bahay nyo ay malinis, walang kalat? Ay, kasayahan nyo na. Nakakapagbigay yun ng kaligayahan sa atin. O, di ba kapag nakakapagbayad kayo ng mga bills, utilities, tubig, kuryente, masaya tayo. Kasi nakasurvive na naman tayo ngayong buwan. Ibig sabihin, masaya po ba kayo? Bayad na po ba? Joke lang. Okay. O yung mga tuition fees, di ba? Masaya tayo bilang magulang na nagpo-provide sa ating mga pangailangan. O yung mga youth, yung mga young pro, masaya tayo kapag nakakapasa tayo sa exam na napakahirap. O masaya tayo kapag graduate na. Ibig sabihin, nalampasan na natin yung mga challenges. O nagkaroon ka ng magandang trabaho o new employment, di ba? O lastly, nakabili ka ng gusto mong items na pinaghirapan mo. Di ba napakasaya sa pakiramdam yung mga bagay na ito? Pero yung Biblia, tinuturuan tayo ng ibang kaligayahan. Different kind of happiness aside from what we are thinking or experiencing. Ito yung inaasahan na kaligayahan ng Diyos mula sa atin na dapat nating maranasan. Yung kasiyahan ng pagiging maawain. Ang kasiyahan ng pagiging maawain. Naturally, yung respond kasi natin, di ba? Kapag nakasakit sa atin, ang tendency, anong gagawin natin? Mananakit din. In nature, ganun tayo eh. Di ba? Kapag nagsalita ng pangit,
magsasalita rin tayo ng pangit. Ganun yung instinct natin eh. Kahit nung mga bata tayo, kahit yung mga bata, di ba? Kapag nasaktan yan, malamang mananakit din yan. Bakit? Gusto natin ng retaliation. Naturally, gusto natin yan eh. Gusto natin gumante. Pakiramdam kasi natin, nasasatisfy tayo kapag nakakaganti tayo. Eh, yun yung tinuturo sa atin ng mundo. At yung kaawaan, kahabagan, ang mercy, ay parang sign ng weakness. Di ba? Kung malakas ka, dapat wala kang awa, walang room para sa mercy. Kung kailangan mong makasurvive, dapat hindi yan part ng iyong karakter. Hindi yan magdudulot sa iyo ng kasayahan. Magdudulot yan sa iyo ng sufferings. But Jesus, sa kanyang pangangaral, sa kanyang preaching, dramatically, with authority, pinoint out niya mismo sa mga disipulo ang kahalagahan ng kahabagan, ng awa, ng pasensya, at sa ating mga Kristiyano. Sana po paglabas natin sa bulwagang ito, ito yung maging part ng ating character bilang isang Kristiyano na masaya tayong naglilingkod ng may habag sa ating kapwa. Part ng aking curiosity, itong talatang ito ay parang meron pang gustong sabihin sa atin ang Panginoon. Kaya naman, gustong idig, kumbaga pag-aralan pa. Bakit ba ang pagiging maawain ay nakakadulot ng kasayahan sa mga Kristiyano? 18 years ago po, mga kapatid, ay nakilala ko ang ating Panginoon. At naalala ko pa kung paano ko siya nakilala. November 2007 sa Jabez Youth Camp. Ayan. So, may mga naka-attend ba? 2007 Jabez. So, wala na po si Tin, nasa US na siya, si Mark Bautista. Yan po yung mga kabatch ko that time. At yung passage sa preaching ay matatagpuan sa Luke 24, yung road to Emmaus. Ang nag-preach po ay si Pastor Romy Andaya. Ang talata, ito, meron dalawang tao na papunta doon sa village na tinatawag na Emmaus. So itong dalawang tao na to ay nag-uusap patungkol doon sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. And suddenly, dumating yung Panginoong Hesukristo at tinanong sila kung ano yung pinag-uusapan nila. Not knowing na ang Panginoon pala yung nagtatanong sa kanila. Sabi ni Cleopas, yung isa sa mga taong naglalakad, hindi mo ba alam yung nangyari? Yung bali-balita na si Jesus na itinuturing naming Panginoon, isang propeta, ay namatay, dineliver sa chief priest. Akala namin, siya ay magre-redeem sa amin, pero namatay siya. Kaso, sabi ng mga babae na kaibigan namin, ay muli daw siyang nabuhay. Kaya pinag-uusapan namin, ano ba talagang nangyari? Di nila alam, ang Panginoong Hesukristo pala yung kausap nila. At little by little, ipinaunawa ng Panginoon sa kanila na dapat mangyari, na dapat mag-suffer ang Messiah para maligtas sila. At pinaunawa ng Panginoon sa kanila ang mga bagay na iyon. At binuksan ng Panginoon ang kanilang mata. At umalis siya. Ito yung sabi nila, "Did not our hearts burn within us while He talked to us on the road?" Hindi ba nag-aalab ang ating mga puso nung siya ay nakikipag-usap sa ating lahat? Sa tuwing maaalala ko yung bagay na ito, 18 years ago, ang dami na nangyari. Nakagraduate ako ng high school, college, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak. Pero sa tuwing maalala ko yung bagay na to, na kung saan iniligtas ako ng Panginoon, sa kanyang awa, hanggang ngayon, meron pa rin akong saya, may galak, na may humility, may thankfulness, and motivation to worship Him more. Sana ganun din tayo, mga kapatid. Yung kahalagahan kasi ng pagpapatawad na nagdudulot ng kaligtasan sa atin ay importante. Kung alam natin yung kapatawaran, yung kahabagan, dapat alam din natin yung kahulugan ng hustisya. Kahabagan at hustisya. So, mercy and justice. So,
Yung Diyos po kasi ay Diyos ng hustisya ang nagpaparusa ng masama. Na lahat ng kasalanan ay tinuturing niyang marumi sa kanyang harapan at kinakailangan ng kaparusahan, ng kamatayan. Whereas, yung mercy ay yung awa ng Diyos na ibinibigay niya sa mga kasalanang tulad natin. Pero kung mapapansin nyo, no, contradicting yung dalawa. Merong sa kabilang banda, may awa, sa kabilang banda, may hustisya. Ngayon, ang tanong, kapag naawa ang Diyos, so lumalabas na walang hustisya. Kasi lahat tayo makasalanan eh. Di ba? Anong hustisya ang matatanggap natin? Kaparusahan. So kung mercy lang ang magiging basis natin ng kaligtasan, parang nangyayari, magiging unfair ang Diyos. Ngayon, kung hustisya naman, justice, ay walang makakaligtas. Bakit? Lahat tayo ay nararapat parusahan ng Diyos. Kaya itong mercy, itong awa ng Diyos, at hustisya ng Diyos ay hindi nagsasama. Ang hirap pagsamahin. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon, dahil sa kanyang sakripisyo, itong hustisya ng Diyos ay nasatisfy nung siya ay namatay sa krus, na naging pambayad ng kanyang hustisya, na kung saan lahat ng taong mananampalataya sa kanya, hindi na yung kasalanan ang makikita ng Diyos, kundi ang hustisya ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. At dahil doon, maawa siya, i-extend niya ang kanyang mercy sa mga taong mananampalataya at magtitiwala sa Panginoon. Kaya naman, ang awa at hustisya ay pwede na magsama dahil sa Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa ating kanta, we worship at your feet where wrath and mercy meet. Yung transformation ng awa ng Diyos ay nakaka-apekto sa ating pagsamba sa Kanya. Walang lugar para sa pride o selfishness. So yun po. Ikalawa, the reward of being merciful. Blessed are the merciful, and then the next, for they shall receive mercy. Ito yung reward. Kaso, ang ina-expect natin madalas na reward ay ano? Tangible. Gusto nating reward yung nahahawakan. O consumable, yung nagagamit. Diba? Nahahawakan o nagagamit. At yung bigat ng reward na yon ay nakabase sa value ng nare-receive natin. Kaya naman, kapag, di ba, mayroong Christmas party, di ba? Kapag malaki yung reward, halimbawa, siguro trip to Hong Kong, Disneyland, or iPhone 16, ay talagang nag-i-stay yung mga yan. Nag-i-stay yung mga empleyado hanggang sa pinakadulo ng raffle. Kasi ayun yung top price eh. Bakit? Kasi valuable yung item eh. Di ba? Kasi mahalaga at kagamit-gamit. Sino ba naman? TV, washing, at talagang ayun yung mga reward na gusto natin. At iba pa, sapatos, damit, watches, luxury bag, di ba? Regaluhan ka man ng Hermes, Gucci. Ano pa ba yung mga sikat na brand ng luxury bag? Sorry, nakikita ko lang po yan sa duty free, mga kapatid. So, ano ba yung reward na tinutukoy sa Biblia? Ito po, gusto ko lang po i-share yung sabi sa Matthew 9. Nung si Jesucristo ay nakita niya si Matthew na nakaupo sa tax booth, anong sabi niya? Halika, sumunod ka sa akin. Ito po si Matthew, ito po isa sa mga alagad na tinatawag ding Levi. At si Levi ay sumunod sa kanya. At nung si Jesus, kasama ng mga tax collector, kasama ng mga sinners, that time po yung tax collector ay kinoconsider na publicly sinner. Para nagpapahayag talaga sila ng makasalanan nilang mga ginagawa. Ang problema, nakita ito ng mga Pariseyo. At kinausap ng mga Pariseyo yung kanyang mga alagad na sinasabi, bakit ang inyong master, ang inyong teacher ay nakikisalamuha sa mga makasalanan, sa mga tax collector? Siyempre, narinig yun ng ating Panginoon. Anong sabi niya?
Kasi yung isang manggagamot, ay isang magaling na tao ay hindi na kinakailangan ng manggagamot. Sakit. Ito po yung sinabi niya. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. I desire mercy and not sacrifice. Habag ang ibig ko. Alam niyo po ba, etong salitang to ay kinote ni Jesus Christ sa Hosea chapter 6 verse 6 na sinasabi, for I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings. Sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay. Sa pagkakilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. Ito yung mga tao sa panahon ni Hosea na sumasamba sa Diyos regularly, na nagbabasa ng kanyang salita. Ngunit, inaakusahan sila ng Diyos na hindi sapat ang kanilang ginagawa. Puro handog, puro panlabas na pagkatao ang kanilang ginagawa. Nakita niyo yung reaksyon ng mga Pariseyo sa account na ito? Di ba, imbes na matuwa sila, magalak sila kasi may mga taong naligtas, may mga taong nagpahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang kanilang reaction ay baliktad. Nagalit pa sila. Diba? Kahit na si Matthew. Kasi si Matthew yung sabi dito eh. Si Matthew, yung sumulat nito, tax collector. Si Matthew, hindi rin nakalusot sa bintang, paratang, at galit na mga tao na tinuturing nila sarili nila na kabilang sa tao ng Diyos. Ito ba yung gusto nating mangyari sa ating iglesia, na maging kagaya tayo ng mga Pharisee, na walang awa kahit na doon sa mga tao na kinaawaan ng Diyos, imbis na mercy ay judgment yung naranasan nila. Marahil ayan din yung dahilan kung bakit yung ibang mga nakakakilala sa Panginoong Hesukristo ay ayaw magpahayag, ayaw magbigay ng testimony kasi natatakot sila na magpahayag ng kanilang testimony in front of other people. Mga kapatid, ganyan ba ang dapat nating reaksyon kapag nakakita tayo ng mga masasamang tao, ng mga wala ng pag-asang tao? Reaksyon ng Pariseyo, hindi ba dapat mahabag tayo? Hindi ba dapat maawa tayo sa kanila? Lalo tigit pa kung sila ay magbibigay ng kanilang testimony sa kanila. Halimbawa, may pumunta rito, kakilala mo, alam mong chismosa, alam mong wala ng pag-asa. Pastor George, kilala ko yan. Wala ng pag-asa yan. Di ba? Gusto nga niyang umatindi, gusto niya makarinig ng salita ng Diyos. Ikaw naman, si Pastor George, abalang-abala sa pagbabahagi ng ebanghelyo, sa babahagi ng salita ng Diyos, sa taong ito, ikaw naman, kumukontra ka. Kasi akala mo, ayun yung sukatan ng kanyang pagkatao. Yung kanyang current situation, ang kanyang past relationship sa ibang tao. Ayun yung nagiging sukatan natin. Ano pag-asa yan? Kasalanan yan. Di ba? Sana mga kapatid, yung reaction natin ay tanggapin natin yung tao ng may kaawaan at pagpapakumbaba. So, isa pa po, gusto ko pong magbigay ulit ng account sa Bible, sa Matthew chapter 18. Kung alam niyo po yung storya, di ba? About forgiveness, about kapatawaran. Nagtanong kasi si Pedro, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin? Kasi usapan natin, kahabagan eh. Ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala? At biglang nagkwento si Jesus Christ, di ba? Ano sabi niya? Meron daw isang hari na kung saan gusto niyang isettle yung mga utang ng kanyang mga alipin, ng kanyang mga servant. At may pinatawag siya, isang alipin. Sabi niya, bayaran mo ako. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung pagkakautang ng alipin na ito? Sabi dito ay 10,000 talents. 10,000 talents. At sa panahon na yun, napakalaking halaga ng 10,000 talents na kung saan kahit ng isang alipin
Kahit na ang isang minimum wage earner pala, o ang isang mayaman o middle class, ay hindi kayang bayaran ang halagang ito. Nung kinumpute ko, nung tiyak ko sa Copilot, nagkakahalaga ito ng whooping 2.2 billion US dollar. Talaga namang walang pwedeng makabayad nito. Napakalaki ng pagkakautang. At alam nyo ba, sabi ng master, sabi ng king, sige, mababayaran mo yan kung iyong ibibenta sa akin ang iyong asawa at mga anak. At ang naging reaction niya, siya ay lumuhod at nakiusap sa hari. Sabi niya, have patience with me. I will pay you everything. Ayun yung kanyang naging reaction. Babayaran daw niya ang kanyang pagkakautang na malaki at seems impossible. Alam niyo yung naging reaction ng hari? Naawa sa kanya. Naawa. At nirelease ang servant na ito at pinatawad ang kanyang pagkakautang ng napakalaki. Ang problema, ito, yung paglabas niya. Nakita niya yung kanyang kapwa alipin na may utang sa kanya ng 100 denarii o 100 denarius. Hindi niya na pinaporma. Sinakal niya agad eh. Hindi ko kinuwelyuhan, sinakal niya agad eh. At galit na galit, ang sabi, bayaran mo ako sa aking pagkakautang. At kanya itong ipinakulong. At nakita ito ng kanyang fellow servant at sinumbong siya sa kanyang hari. At pinatawag siya ng hari, ikaw na isang unforgiving servant, ang kinakailangan sa iyo ay makulong. Diba? Nag-e-expect tayo ng awa sa Diyos, pero may responsibility tayo bilang mga Christians na magpatawad. Well, hindi natin kayang bayaran ang ating pagkakautang sa Diyos. Kaya nga, tinanong ni Pedro ang ating Panginoon, gaano ba karami? Ilang beses ko ba dapat patawarin ang ating kapatid? Alam niyo po yung sagot ng ating Panginoon? 70 times 7. So, hindi po ito equal sa 490 times, mga kapatid. Ang ibig sabihin nito ay nagre-represent ito sa unlimited forgiveness na dapat nating pakawalan, ibigay sa ating mga kapatid. Diba? Pero bakit mahalaga ang kaawaan, kahabagan, pagpapasensya? Ito po. Kasi madalas, nakakasakit tayo ng ating asawa. Nakakasakit tayo ng ating mga magulang. Nakakasakit tayo ng ating mga kapatid. Kung wala tayong awa, kung wala tayong pasensya. Ako lang ba yung nakakasakit dito? Diba? Lahat tayo. Pwede nating saktan ang ating asawa. Araw-araw pa nga eh. Minsan di pa nga tayo nag-uusap eh. Kahit isang maliit na bagay, di ba? Maliit na bagay, nagdudulot siya ng away. Nagdudulot siya ng hindi pagkakaunawaan. Nagdudulot yun ng pangit na relasyon. Kahit napakaliit lang, kahit tampo lang. Sabi ng Panginoon, maawa ka, mahabag ka, maging mapagpakumbaba ka na lang. Maging mapagpakumbaba ka sa iyong kapwa, mga kapatid. Di ba? Meron nga hindi ko pa alam kung totoo itong storya, mga kapatid, na yung pastor daw ay pumunta sa bahay ng isang member para mag-counsel, para magkaroon ng, anong tawag ng Pastor George? Visitation, oversight. So, nagsisimula na po pala si Pastor George na mag-oversight. May pumunta yung isang pastor sa family ng kanyang member para mag-oversight. At siguro, syempre, nag-uusap, nagtatanong. Isa sa mga tanong ng pastor doon sa, tatay, sa lalaki, ay sabi niya, okay naman ba kayo? At wala ba kayong tampuhan? Wala ba kayong away? Wala ba kayong pinagtatalunan? O okay ba yung relasyon nyo?
Sabi at tanong ng pastor sa lalaki. Ang sumagot yung babae, di ba wala? Di ba? Sabi ng lalaki, wala po. So mga kapatid, isipin niyo yung kahalagahan ng awa, ng pagpapasensya. Di ba? Na naidudulot nito sa ating lahat. Madalas, alam ko nakakasakit ako. Madalas, alam ko, hindi maganda yung sinasabi ko. Pero, di ba, ang ganda siguro ng community ng mga Christian na willing magpatawad, na willing na magpakumbaba sa isa't isa. Ito yung reward na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka ba masaya? Hindi ka ba nagagalak na merong na-stored na relationship dahil yung dalawang party ay nagkaroon ng awa, nagkaroon ng understanding sa isa't isa. Nahabag sila sa isa't isa, di ba? Ang saya kaya nun, mga kapatid. Nawa, ang challenge sa ating lahat ay magkaroon tayo ng kagalakan. Magkaroon tayo ng kasiyahan. Lalo tigit kung tayo ay nagiging maawain sa bawat isa. Sa pagtatapos po, gusto ko lang po ikwento yung nangyari noong 18th century. Kung kilala niyo po si Napoleon po, military French leader at kinoconsider na isa sa mga mahuhusay na tactician sa Europa noong 18th century. Yan po. Tingin ko kilala ng iba sa atin si Napoleon. Kaso ang problema, itong si Napoleon daw ay short-tempered, may initin yung ulo. No, walang pasensya sa madaling salita. Ang nangyari itong si Napoleon ay natalo, 'di ba, sa Waterloo ng Duke of Wellington. Kung nakikinig ka, Kuya Matt, ang Duke of Wellington po ay galing sa British Army, hindi ako nagkakamali. Yan. Isang araw po, merong isang nanay na pumunta kay Napoleon. Isang nanay, isang magulang ang pumunta kay Napoleon. Kasi nagsisik siya ng pardon sa kanyang anak na guilty. Isipin nyo, isang emperor nilapitan ng isang ina na nanghihingi ng pardon para sa kanyang anak. Ngayon, ang sagot ni Napoleon, sagot ng emperor, ay hindi pwede. Kasi nakakommit siya ng isang o dalawang beses na offense na kinakailangan ng kamatayan. Ng hustisya ng kamatayan. So, ito pala ay nasa death row na yung kanyang anak. Medyo mabigat kasi. Siguro, yung ginawa ng kanyang ama. Yung hustisya ay kinakailangan iserve sa kanyang anak. Alam niyo, yung sabi ng nanay nung nasa death row na ito, sabi niya ito, I don't ask for justice. I plead for mercy. Hindi ako nangihingi ng hustisya. Nangihingi ako ng awa sa iyo. Anong sabi ni Napoleon? Sabi niya, your son does not deserve mercy. Ang iyong anak ay hindi karapat-dapat sa aking abag. Karapat-dapat siyang mamatay. At ang sabi ng nanay ay ito, it would not be mercy if he deserved it. It would not be mercy if he deserved it. Hindi ito magiging awa kung karapat-dapat siya dito. And mercy is all I ask for. At ang awa mo, ang hinihiling ko. Ano yung sabi ni Napoleon? Sumagot ang emperor. Well then, I will have mercy. And he spared the woman's son. Ganon kahalaga yung awa ng isang emperor. Ganon pa man ang awa ng Diyos na naranasan ng bawat Kristiyano sa ating lahat ay walang katumbas na nagdudulot, nagbubunsod ng kahabagan ng awa
sa ating kapwa. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, muli nagpapasalamat kami sa umagang ito na kung saan ay maaari kaming sumamba ng malaya, ng may kasiglahan, ng may saya, sapagkat kami inyong kinawaan, kami inyong inabot, kami inyong iniligtas. Nung si Jesucristo ay namatay para sa amin. Dalangin namin na makita pa kami ng mga tao na lumalapit sa inyo, humihingi sa inyo ng awa, humihingi sa inyo ng kaligtasan. Dalangin namin na makakita pa kami ng mga relasyon na bago, relasyon na nagbuklod muli. Dalangin namin, Panginoon, ang iglesyang ito ay maging avenue ng grace para sa inyong kalwalatian, para sa inyong kapurihan. Tulungan niyo po ang aming pastor na unguna, tulungan niyo po ang aming mga miyembro na magkaroon ng galak, na magkaroon ng motivation sa pagsamba sa inyo, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng awa, habag sa isa't isa. Uli, O Diyos, pinupuri namin kayo. Uli, O Diyos, niluwalhati namin kayo. Purihin ka. Sa ngalan ni Jesus. Amen.